Magandang araw sa inyo lahat. Gabi man, kung saan man kayo nandoon. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na isa ring gunsmith. Ngayon ay gusto ko ituro sa inyo ang pamamaraan kung paano bubunutin o tatanggalin yung mga napuputol na tornilyo. Kamukha nito. Ayan o. So, parang napakalaking problema, ano po. So, ito ay napaka-importante. Lalo tigit sa mga gunsmith na gustong mag-aral ng pagka-gunsmith. At ito ay mapapakinabangan din ninyo kahit hindi sa pagka-gunsmith. So, meron tayong tinatawag na easy out. Gagamitan natin ito ng easy out. Madali lang itong gamitin. At bihira lang ang nakakaalam din ito. May mga sizes ito. Ito isang set. Ayan o. Maraming sizes ito. Yan, may malaki. Hindi natin kailangan yung malaki. May malaki-laki. May medium size. At mayroong maliit. So, ang kinakailangan natin ay yung pinakamaliit kasi maliit lang yung tornilyo na tatanggalin natin. So ito lang. Kung mapapansin na ninyo, ito ay medyo patulis ang dulo. So ang gagawin lang natin ay titingnan natin. Dapat yung gagamitin natin ay mas maliit. Kamukha nito. Mas maliit kaysa doon sa tornilyo. Kasi bubutasan natin yan at ipapasok natin ito doon para matanggal yan. So, kailangan lang natin ng maliit na barina. So, susukatin natin. Sukatin natin yung dulo nito. Ang dulo nito ay nasa 2 mm ang dulo. 2 mm. So, gumamit tayo ng 1.5 mm na barina. So, lagay natin yung barina dito sa ito na yung ating drill. Gagamitan natin siya ng drill. Ito na yung drill natin. Okay, medyo close up natin sapagkat yung isa nating video hindi masyadong clear. So, ang gagawin natin bubutasan natin yung gitna na yun. So, kinakailangan natin ng center punch. Ano po? Kinakailangan natin center punch at kinakailangan nating lagyan siya ng marka sa gitna. Okay? Okay. Dito natin sa baba para hindi masira yung ating vise. Tingnan natin yung gitnang-gitna. Kinakailangan nating masintro siya. Okay. Yun. Ayun o, nilagyan natin siya ng center punch. Ito yung center punch natin. Nilagyan natin para siya ay mabutasan. So, kakabit natin yung maliit na barina. Kinakailangan ng butas nito ay hindi malalim masyado. Kasi pag napasubrahan ng lalim, may hirapan tayong matanggal yung tornilyo sapagkat i-expand. Kinakailangan yung lalim ay ito ay sasagad din sa lalim ng butas para hindi magtuloy-tuloy kasi paluang yan i-expand yung tornilyo pagka ipinasok natin ito. So tatansyahin lang natin yung lalim. Na hindi siya ganong mas malalim. So subukan natin. Ito ay napaka-importante. Alam ba ninyo na mahal akong sumingil sa mga ganito? Dahil ano yan
Maraming namumroblema dyan eh. Pag yan, may mga tornilyo kasi na mahirap talagang tanggalin. So, adjust ko lang yung speed niya. Lagyan natin sa medyo mabilis. So, gagawin natin, kung meron kayo nitong, ang tawag dito penetrating oil. Penetrating oil. Mas maganda kung sprayan na ninyo siya sapagkat itong penetrating oil, makakatulong yan. Ayun. Sprayan natin siya ng penetrating oil para yung kanya mga kalawang, kung may kalawang man siya, maalis. So, bubutasan na natin. Checkin natin kung nakasin ko. So, testingin natin kung pagkatapos niyan, kukunin na natin yung easy out natin. At kukunin natin yung handle pala. Saglit. Kailanganin natin tong handle. Tapos, ipapasok natin doon sa ating binutasan. Tingnan natin kung papasok siya. Yun. Yan na. Ang mangyayari dyan. Subukan natin. Sana madala siya. Gagamitan natin siya ng handle. Ang tawag dito ay T-type top wrench. Okay. So, subukan natin. Ito ay piyesa ito ng shotgun. Ito yung ito ay pang-release ng kanyang ano. Ito ay pang-release ng kanyang front guard o front stock. So, subukan natin kung matatanggal. Oy, lumuwag siya. Parang maliit yung ating barina. Tingnan natin. Hindi siya kumagat. Subukan natin ng medyo malaki-laking barina dahil hindi kumagat. Butasan natin ng medyo mababaw na 2 mm. Yung entrada lang kasi hindi pumasok yung entrada eh. Sobrang maliit itong barina na ginamit. Huwag kagad nating gagamitan ng malaking barina. Hindi baling mag trial and error tayo sa maliit na talim na barina. Dahil pag maliit, pwede pa natin palakihin. Pero pag malaki na, hindi na natin mapapaliit yung butas. Mas mahirap. Ganon lagi. Magsisiguro tayo. Putasan natin ng medyo malaki-laki. Yun. Bukan natin.
Medyo laliman natin ng konti. At lalim-laliman natin. Hindi po binibigla ang pagbubutas, para medyo dahan-dahanin natin. Isa pa, yung ating easy out ay medyo mahina ng tumalab, kaya babarinan natin. Medyo laliman natin. Mahirap ng tumalab eh. Subukan ulit. Parang tumalab siya. Hindi siya tumatalaba. Matigas siya. Konting kagat pa. Medyo nahirapan tayo kasi parang wala nang ngipin itong ano.
Subukan ulit natin yung medyo malaki. Yun. Guys, kaya tayo nahirapan. Hindi siya lumabas kasi yung pinakang bukana ay tumupi, papasok. So, babarinahan muna natin ng medyo malaki-laking ibabaw kasi naglalak dito sa ano eh. Dito sa ibabaw. So, ating bubutasan ng malaki yung ibabaw para napansin ko na pagdating sa taas mahigpit na siya kasi nga yung ibabaw na thread ito ibabaw na thread ay nasira, so tatanggalin natin yon. Gagawin natin alsin natin yung yan, sumasama na siya, hindi lang siya umano pagdating sa taas. So nilinis natin yung bandang ibabaw. Subukan ulit natin tanggalin. Subukan natin kung matatanggal na siya. Uy. Ayun, tanggal na siya. Pwede na ikutin ang kamay. So, ganito lamang kadali yung pagtanggal ng naputol na tornilyo. Naputol na tornilyo, ganun lang kadali ang magtanggal. So, sana may natutunan kayo paggamit ng easy out. Pagtatanggal ng naputol na tornilyo, ganun lang kadali. So, napaka-importante nitong easy out. Hindi kayo mang problema na tanggalin yun. Ang pagbubutas, ituro ko sa inyo yung pagsukat. Unti-unti ang pagbubutas hanggang sa kumagat itong easy out. So, shout out. Bating ko lamang yung aking aming panganay na kapatid, si Ate Charmy. Shout out sa iyo, Ate Charmy. Alam ko nandiyan ka sa Maynila. Ingat ka dyan. At keep safe. Yun din sa kanyang asawa, si Kuya Prelan at Bingkula. So, at yung kanilang dalawang anak na si Charlene Joy at si Raisa. Okay, mga pamangking ko. Kumusta kayo dyan? Namimiss na kayo at matagal na akong hindi nakakauwi. So, please subscribe and share my YouTube channel. Marami pa akong ituturo sa inyo. Ito lang muna ang aking gustong ituro at napakadali, mapapakinabangan ninyo. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe. I-share ninyo para marami pa tayong matulungan. At hangad ko na tayo ay magkita-kita pag uwi ko sa Pilipinas. Kaya ang hiling ko lang sa inyo, huwag ninyong skip yung mga ads sapagkat kikita tayo dyan at yung pera na ibabayad sa atin ni YouTube, yan ang gagamitin ko para maglibot-libot at marating ko kayo. At sana magkameron tayo ng mobile school, yan ang aking pangarap. So ito ang inyong Pinagasmith, mga ka-trigger, mga shooter. Saka na ako magtuturo ng pag-shooting dahil napakarami ng request. Yung 1911 susunod natin. Bye bye sa inyo lahat. Thank you very much.